Hi everyone! So sabayan niyo ako sa aking drama ngayong araw. So ito palang araw na to ay nagliligpit ako ng mga gamit ko kasi kukunin na ako ng agency ko. So babalik na ako sa accommodation kung saan ako magsistay while waiting po sa aking work permit. So wala na po pala ako sa dati kong trabaho. So lilipat na ako ng trabaho soon. So abangan kung saan tayo mapapadpad, hoping na madali yung process ng working permit ko. So inaayos ko lahat yung mga gamit. So ang rami ko palang gamit, no. So ang hirap maglipat-lipat kasi mahirap talaga kasi kung may bag ka pa tapos mga gamit mo ang hirap dalhin. Dalawa yung luggage ko, tapos may mga gamit pa akong mga kaldero, rice cooker. Tapos yun, chinat na ako ng accommodation ng maestra na magmo-move out na daw ako or aalis na daw ako. Tapos chinat na rin ako ng agency ko na mag-ayos na ako ng gamit para makapaglipat. So ayan, inaayos ko na ang mga gamit ko para maglipat na ako. Actually, pang 7 na ata na lipat ko to, na galing ako kasi dati sa Dobronik, tapos bumalik na ako dito sa city nung winter. Sa December ako bumalik dito. Tapos ang rami kong nalipatan ng mga accommodation kasi yung company namin at saka yung agency, so dalawa yung yung humahawak sa amin, na bali agency, yung parang sa mga hotel na agency meron din. So may yung nakatira pala ako sa hotel na accommodation sa maestra. Tapos ayan, inaayos ko lahat yung mga gamit ko para makaalis na ako. Kasi ibubok lang pala ako ng taxi papunta doon sa accommodation na magstay ako while waiting po sa work permit ko. So yung kagandahan din ng agency is kahit mawalan ka man ng trabaho, so si agency yung maghahanap sa iyo ng work. Sa case ko naman, kasi expired na po yung papers ko before. So si agency yung naghanap sa akin ng bago kong lilipatan. Tapos kung yung pag direct hired ka, so parang wala kang agency dito. So yan din yung mahirap kasi may nagdi-deport na po yung bansang Croatia ngayon. Dati hindi naman, pero ngayon nagdi-deport na sila ng walang mga papilis. So yan din yung mahirap sa mga direct card. Pag di ka nagustuhan or hindi ka ni-renew ng amo mo, kailangan mong umuwi ng Pilipinas or else mag-apply ka dito bago ma-expired yung mga papilis mo. At least 3 months pwede ka nang mag-apply ng bago mong employer para while pinaprocess yung papers mo, at least pag bago ma-expired siya, may lilipatan ka ng bagong company. So yun yung dito. Kasi yung trabaho ko naman is seasonal. So seasonal po, 6 months, 6 months lang po. Pero okay, depende naman din sa employer. Kung nagustuhan ka nila, i-renew ka naman nila kung okay yung ang trabaho mo at saka magustuhan ka nila, okay man siya. Pero sa case ko kasi, na-expired yung papers ko. So, kailangan kong mag-stop kasi bawal din yun. Ayan yung mga gamit ko lahat. Tapos yung bag ko, dalawa. May 3 pa akong maliliit na bag. Tapos yan yung mga groceries. Tapos ayan, pabiyahe na ako. Binook na pala ako ng taxi ng agency namin papunta sa accommodation sa Susbeti po ako magstay muna while waiting po sa bagong kontrata. So, sa pag-alis ko sa accommodation, so parang naiyak ako, yung parang iwan, basta ma-feel mo talaga na yung parang dapat okay ka na doon pero hindi mo talaga
malalaman yung mga mangyayari pa sa'yo sa journey mo. Kaya laban ka talaga hanggang dulo, hanggang makamit mo yung mga pangarap mo, char. Wala namang tayong choice kasi 'di ba, bilang isang OFW, yan lang din yung hangarin natin na maging okay tayo kasi pumunta tayo dito para magtrabaho. So sa lahat ng OFW dito sa Croatia, ingat po kayo lahat and God bless you all. At sa mga aspiring na pupunta pa dito, pag-isipan yung mabuti yung mga ina-applyan nyo. Dapat 100% na hindi nyo pagsisihan. Actually, hindi ko naman pinagsisihan na pumunta ako dito kasi alam ko naman na worth it at maganda naman yung kuan ko lang yung company ko dito. Pero nagka-problema lang talaga ako sa papilis ko kasi hindi siya na-renew. So ayun, hinanapan ako ng bagong employer pero okay lang, tuloy pa rin yung pangarap natin. Ganun pa man, tuloy tayo sa ating buhay, hindi tayo mawala ng pag-asa kasi may darating na para sa'yo. Malay mo maging worth it at mas maganda pa yung ibibigay sa'yo. So, wag ka lang talagang mawala ng pag-asa at manalig ka na malampasan mo lahat ng mga problema. Kasi hindi ka naman bibigyan ng problema na walang solusyon. So, ingat ang lahat. God bless you everyone. Susubaybayan nyo ang mga drama ko pa or mga video na i-share sa inyo. Kasi mag-share ako, itutuloy ko yung pagbablog ko. Bahala na. Laban ko to. Charot. Gusto ko lang mag-share sa mga aspiring na mag-apply dito kung anong yung mga ganap dito sa bansang Croatia. So, okay naman dito. Yung mga environment, okay siya, open siya sa lahat. So, andito na pala ako, malapit sa accommodation na mag-stay ako. Ayan po. Bali ko na yan siya, dyan na ako mag-stay. So, hindi ko pa alam kung kailan lalabas yung work permit ko kasi yung work permit is hindi hawak po ng agency or consultants. Hawak po yan siya ng government dito. So, abangan kung ano pang mangyayari. So, ayan yung gamit ko. So, andito na pala ako sa bahay. Pa-summer na pala dito ngayon sa bansang Croatia. Ayan, pero umulan pa siya. Pero parang last na ata ito na ulan. Tapos magtag-init na dito. So, yung mga kasama ko pala dito is bago ding dating galing sa Qatar sila, mga cross country. Sa ina po sila ma-assign yung parang gasoline station na may coffee shop tapos may mga grocery. Para siyang Petron sa atin pero may grocery, may coffee shop. Doon sila ma-assign. Tapos pagkatapos nito gusto nilang gumala doon sa pinaka city. So sinamahan ko na lang sila. Ito yung kuan namin malapit sa accommodation. Ito yung bungad ng accommodation para lang daw to ng mga bata. Sa Susbeti po kami. Tapos nagyayaan kami na magala muna sa pinaka city, yung sa pinaka sentro, main square po ito. Tapos umakyat kami doon sa taas. Tapos ayan po si Chai. Tapos yung kasama kong isa si Darren. So sila yung bagong ina. So si Chai pala is na-assign siya sa Pula. Nagbiyahe na pala siya kahapon, kinuha na siya. Sa isla pala siya ma-assign. Ito yung view sa pinaka-city sa main square. Doon kami sa taas, sa tuktok. Tapos nag-video-video sila. Tapos kami nag-picture-picture din kami. Kasi ito yung pinaka-sentro dito na marami din turista dito ngayon kasi summer nga, 'di ba? Tapos pag winter, wala masyado ditong close yung mga tourist spot nila sa mga island, yung sa mga tabing dagat kasi walang pumupunta doon na mga turista. Tapos doon kami pumunta sa pinakataas, tapos dumaan kami sa main square. Ito yung maraming
Maraming kalapati na pinakain. Ayan yung kalapati dito is inaalagaan, hindi kagaya sa Pilipinas. Kung sa Pilipinas pa to, para na siyang inulam. Dito hindi, parang hindi, love nila yung mga kalapati dito. Pinapakain siya ng local ng mga tinapay ata yan. Maamo yung mga kalapati dito. Tapos ayan, may mga trampo. Ito yung main square na tinatawag sa yung may kabayo. Dito meet up lahat ng mga kabayan usually pag kasi ito yung pinaka-sentro sa Zagreb. Tapos ayan, dumaan lang kami dito, tapos naglakad-lakad kami, tapos nagpicture-picture dyan sa kabayo.